Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, ang ganda po ng topic po natin ngayon. Bakit hindi ako nag-i-invest sa mga IPO? Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, usapang IPO po. Kasi pag sinabing IPO, maraming tao po talaga ang na-excite. Pero wala ba kayo napapansin sa mga regular viewers ko? Hindi po ako nagdi-discuss ng IPO. Wala po akong dinidiscuss na prospectus kahit kailan at hindi ko po nakikita ang sarili ko na magdi-discuss po ako ng IPO kasi I myself, hindi po ako nag-i-invest sa IPO kasi takot po ako dyan. Alright, at yun ang pag-uusapan po natin. IPO actually, it could be very very exciting at possible po talagang kumita ng malaki. Totoo po yan. Kasi madalas po marami pong IPO lumilipad. Tingnan nyo na lang yung Double Dragon. Nag-umpisa ng 2 piso. Umabot yata ng 80 pesos yan. Ay, grabe po. 40x. Grabe. I think in just 1 year, 2 years, naging 40x po yata siya, no? So, pwede talagang yumaman po dyan in just a few months or even years, no? Kasi minsan lumilipad po yan eh. Pero ako po, takot po ako dyan, no? Hindi ko po talaga gusto yung IPO and I don't invest in them kasi I feel hindi worth it yung risk. I think it's a little bit risky, no? Yung risk is outweighs, no? Yung benefits po, no? At po i-discuss po natin. Umpisa na po natin sa pinakamalaking problem po talaga sa lahat. Overvaluation po. Yan po talaga, no? Kahit tanungin niyo po, matagal ko na po binabasa ng mga legendary investors, sila Warren Buffett, ayaw talaga nila ng ng IPO kasi talaga itong problema po nila, yung overvaluation. Kasi papasok po ang isang company, no? Mag-offering po yan eh, hindi ba? Ang gusto po niyan, ma-maximize yung fund na may-raise niyan sa market, i-maximize po niyan. Kaya talagang i-hype po na talaga nila as much as possible. Talaga may hype train po yan nakasama na talagang ipababanguhin, pagagandahin po yan. Kasi itatry po nila at itatry nilang yung panlasa ng mga investor. No? Itatry muna nila yan na ipasok yung valuation sa mataas na price. No? At titingnan po nila kung kakagatin. At minsan kung maganda yung pagkakahype talaga, minsan kinakagat po talaga yan. At nakikita nila talagang interested ang mga investor kasi nga po nakikita nila ay mag-grow na mabilis ito. Yun, ganun po, no? Kaya nagkakaroon talaga ng overvaluation. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng overpayment, no? Maaaring hindi talaga yun ang totoong value ng stock, no? And tandaan nyo po guys, no, kahit gaano ka-wonderful ang isang company, when you overpay, no, nagiging bad investment po siya if you pay too much. So be very very careful po. No? Napakalaking issue po talaga ng overvaluation. And historically po, kung papansinin po ninyo, abangan nyo po. Wag lang po yung mga REITs po, no? Pero yung mga ordinary na stocks po, no? Yung mga regular stocks po talaga, historically talaga, no, yung presyo po na yung ordinary business lang po, ha. Ayan, yung madami po talaga mga IPO, bumababa po talaga ang price after a few years, no. Actually mas konti talaga yung talaga nasusustain po nila na talagang paangat ng paangat, pero madami po talaga bumababa po after 2-3 years po, no. Ganon kasi nga may overvaluation at pag nag-subside na po yung hype, nagdo-normal na po ang pag-iisip ng mga tao. Number 2, of course, no, lack of historical data. Kasi nga hindi naman public company na initially, di ba? Magiging public company pa lang. So, wala po talagang historical data, no? Since hindi nga public, no, walang historical financial report. Of course, merong prospectus, pero iba pa rin po ang financial report ng publicly traded companies kasi ang daming regulation na kailangan pagdaan. Ang dami po talaga kasi pinoprotect po tayo ng government, no? Pag publicly traded na. Pero during ganyan, magpo-prospectus, syempre, iba pa rin po talaga, no? So, itong sila Buffett, sila Pabray, ayaw po nila yan. Nire-recommend po talaga nila yung established na kasi may makukut-kut ka na historical financial data na sumusunod talaga sa napakaraming regulation. Kaya ito po talaga ang nire-recommend po nila. Number 3 po,
And very, very, ano po talaga ito, no? Kakambal po ito ng overvaluation. Meron po talaga mga optimistic projection. Yun po no? Mag-iingat po tayo dyan. Kasi syempre magre-raise sila ng fund and then sasabihin nila anong gagawin nila sa fund at ano ang mangyayari sa negosyo. Ano yung lahat ng yun? Projections po yun. And of course, syempre, alangan naman na ako bebentahan ko kayo. Ako ay isang ahente na ibebenta ako sa inyong concept. Alangan naman na magiging modest ako. Syempre hindi. Syempre ipagyayabang ko talaga, no? Para talaga malaki ang makuha ko. Kaya minsan po talaga nagiging medyo optimistic ang projection, no? Kasi IPO is more on forward-looking projections po talaga yan. Pero hindi talaga natin alam kung how it will play out. Hindi po talaga natin alam, no? Minsan pumapalpak ang projection. Parang yung mga manliligaw dyan, no? Yung nanliligaw parang sa mga misis nila kung ano-ano ang pinapangako Gagawin kitang prinsesa, ibibigay ko sa iyo ang buwan. Pero pagkasal na, wala. Minsan ginagawang maid sa bahay. Yun po ang katotohanan po. Minsan ganon Minsan ganon po talaga, no? It's easier to predict established stock na may slowly forming pattern sa financials. Kasi po as an investor po, ang pinaka-importante po sa atin ay ma-predict po natin accurately ang future ng isang stock. At mas madali po talaga yung nakikita mo na may nagpo-form na talagang slow pattern, no, na malinaw po talaga, no? At nakikita talaga natin na established na yung business, no? Pero pag IPO po kasi, no, biglang merong injection ng malaking pera. So, ang hirap po ma-predict. Hindi ko po sinasabing pangit. Minsan it works out, no? Pero ang hirap po talaga. And the name of the game is projection. Ma-predict talaga natin, no? Accurately how it will play out. And number 4, another thing po, no, complex ang financials. Medyo minsan complex po. Mahirap po maintindihan ang mga financial statements sa prospectus. At tatanungin ko po sa inyo, no, marami po sa nag-i-invest sa IPO hindi naman nagbabasa ng financial report sa prospectus. Syempre, di ba, minsan mas nauuna nadadala tayo ng hype at umaasa po tayo sa analysis ng mga analyst. Syempre, sino pa mag-a-analyze hindi analyst? Alright, number 5, ang hirap po maintindihan ng competitive landscape. Ayun, no? Part din po ng historical data po ito, no? Mahirap maintindihan yung competitive landscape ng isang company pag papasok pa lang, magiging public pa lang siya. Kasi mahirap masabi kung may laban pa talaga ito. May laban ba to sa mga ka-peer niya sa industry or baka lamunin lang ito ng competition after a while? Yun Ganon po no? Kasi grabe. Sabi po ang competition sa business, lalo na po sa generation po natin ngayon. Hindi po ito katulad ng panahon ng mga lolo natin noong 1950s, 1960s. Madali po ang business po doon. Kahit syunga-syunga ka nung araw, no? Kahit medyo wala kang puhunan masyado or hindi ka ganun kagaling, basta masipag ka lang, yung business lumalago ng kusa. Ngayon, iba po talaga, napakataas po ng competition po ngayon. Ang dami pong matatalino po ngayon na executive, mga nagpapatakbo ng negosyo. Ang gagaling po, ang gugulang po. At sobrang cutthroat po ng competition po ngayon. Kaya iba po talaga ang ano po ngayon. Kaya kailangan po talaga ang ininvesta nating stock noon, talagang alam natin may laban, palaban talaga, no? Ayun. So it's summary lang po, no? Ang problema ko po talaga sa IPO is it's really too hard. Mahirap po talaga. Mahirap i-predict ko anong mangyayari. And pwede po tayong kumita ng malaki po diyan. Kaya lang medyo malaki po yung risk. Medyo may pagkasugal po siya, no? So para po sa akin, iwan na lang po natin, paubayan na lang po natin sa mga magagaling sa trading po yan. Sa kanila lang po yan, no? Abangan na lang natin na bumagsak ang presyo niya at abangan natin pag nagbigay na yan ng magagandang dividends. Alright, lang po ang kwentuhan natin yan. Again, hindi ko po kayo dinidiscourage sa IPO, no? Kasi nakikita po ninyo may gusto talaga kayong pasukan na IPO at sa tingin po ninyo magiging maganda. Why not, no? Ito naman general education lang po, no? Or general na and also for entertainment lang naman to. Basahin nyo na lang po, no? Ang mga disclaimer po natin. Opinion ko lang po lahat ito, no? And I might be wrong. So, bahala na po tayo, no? Ayan, disclaimer. Like, subscribe, share, hit na notification bell, comment na kayo sa baba, no? Kwentuhan po tayo. Happy investing. To God be the glory. God bless sa inyo. Bye!